Tila pinagkibit-balikat lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang posibleng pagtakbo sa Senado at pagpronta ng mga Duterte bilang oposisyon. Iginit din niyang buo pang unity team at bukas pa rin daw sila kung gustong sumama ni Vice President Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Alili. It's a free country. They're allowed to do whatever it is they want. Ito ang tugon ni Pangulong Bongbong Marcos sa balitang tatakbong senador, ang mag-aamang Duterte, na sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City 1st District Congressman Paulo at Davao City Mayor Baste Duterte. Ayon pa nga kay Vice President Sara Duterte, may plano rin daw patakbuhin sa pagka-presidente si Baste sa 2028. Nako. Pero para kay PBBM, masyado pang maaga para pag-usapan yan. May pang mangyayari between now and 2028. And the only real situation will become clear in October sa filing. Hindi na bago ang pagiging kritiko ni Mayor Baste na ilang beses na ring binanatan si Pangulong Marcos sa mga prayer rally nila. Siya rin ang nanawagan noong Enero kay PBBM na bumaba na sa pwesto. Kaya kasabay ng pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete, ang mga Duterte ngayon ang ipinopronta ng ilan bilang bagong oposisyon. Nako. Pero kahit tila mas lumalim na ang lamat sa relasyon ng mga Marcos at Duterte, iginiit pa rin ng Pangulo na buo pa rin ang unity team. The unity team is still there. And if you look at the structure, wala na sir. Wag na ho nating ipilit. If we look at the structure, ang structure ng unit team, ikaw at saka si VP Sara, tas ngayon magkahiwalay na. Sir, wag na ho natin pilit kasi hindi maganda. Baka mamaya mapatulugin kayo sa kulambo. Outside the kulambo, di ba? Delicate, sir. Hindi ako, payo ko lang to. Ako sa kanya. Iano na lang niya, pagtuunan niya lang ng pansin yung asawa. Kasi siyempre, may samaanan ng loob eh. Di ba? Yung asawa, sinabi nga, bad set na eh. Bad set na sa akin yan. Siyempre naman, sir, magpapakamartir po ba si VP Sara Duterte doon? Napakalabo naman. So, pagpipilitan nyo pa, baka sir, ma-outside the Colombo kayo niyan. Delicates, ha? Anyway, ang nagsabi naman na si VP Sara Duterte, 'di ba? Yung unity team ay noong nakaraang eleksyon. Yun na yun. Tapos na, wag na nating pagpilitan. Of the parties that ran together in the last... Tsaka yung party, sinasabi niyo yung party. Ang alam ko, maraming party sa Malacanang. Pero yung partido, wala na rin kasi ang partido talaga ni VP Sara Duterte ay yung hugpok ng pagbabago. Hindi po talaga yung lakas. Sumama lang siya sa lakas kasi nga it's a national party. At the same time, nag-resign na rin po siya sa lakas. So, ibig sabihin, wala na talaga. Diba po? Di naman natin masasabing yung lakas sa iba. Walang iba kung hindi si Romualdez yun. Which is pinsan nyo din. So, ibig sabihin, talagang kayo-kayo na lang ho yan. Ngayon, ang tanong na nga lang talaga natin dito ay, sir, kung kayo po ba ay papayag sa Unipink? Diba? Kayo po ba ay papayag na makipag-unite sa mga pinklawan? Kasi yan ang mungkahi ni Backdoor King na si... Wag na nating banggitin ang pangalan ni Backdoor King. Masyado kasing nasasakta ng puso nun. Pag nagnasakta ng puso nun, talagang tumatakbo sa husgado yun eh. Diba? Kaya hayaan na lang natin na kayo na lang magpangalan kay Backdoor King. Election, that really hasn't changed. Kung titingnan ngayon ang mga partidong pumirma ng alyansa sa bagong unity para sa 2025 elections, tanging Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM at Lakas CMD ni House Speaker Martin Romualdez. Bakit kaya si Gadon, kahit anong kandidato, kahit anong dikit niya sa mga Marcos, hindi siya nananalo senador? Hindi, ako nagtataka lang ako. Bakit kaya si Gadon, ha? Grabe ko makahigop ng tumbong. Hindi, I mean, makasipsip ba? Ika nga. Siyempre, hindi ho yun literal.
'Di ba? Siya ho grabe ho makasipsip kay Marcos, and yet di manalo-nalong senador, ano? Hindi ako ito. Alam niyo kung bakit. Ito, paliwanag ko lang sa inyo. Para lang sa kaalaman ninyo. Kasi, di ba, ito yung lagi nila sinasabi. Ito, paulit-ulit sinasabi ng mga bayarang vlogger. Mga bayarang vlogger ni Tambaluslos. Laging sinasabi, ang mga Marcos ang dahilan talaga ng pagkapanalo ng Marcos. Sa katunayan, sinasabi pa nga nila, ang Marcos daw ang nagpanalo kay Duterte noong 2016. Sabi ko, saan banda? Pero ngayon, sinasabi talaga nila, hindi si VP Sara Duterte ang nagpapanalo kay Marcos. Mismong si Marcos talaga ang nagpapanalo sa sarili niya. Di ba? Yan ang lagi nilang argumento eh. Pero babasagin ko ngayon. Ha? Kung palang nagpapanalo sa inyo ay talagang si Marcos at si Gadon ay total mula simula't si Paul, loyalista po yan. Bakit hindi nyo maipanalo? Isipin mo 12 yung senador na mananalo. Hindi man lang siya pumasok dun sa 12. Alam nyo kung bakit? Kasi yung mga Duterte may utak, ayaw sa kanya. Since may choice silang bumoto ng senador, unlike yung nangyari sa Presidente at Vice President na unit team. So yung mga bumoto kay VP Sara Duterte, binoto na rin si Bongbong Marcos, kaya nanalo si Bongbong Marcos. Pero kung talagang merong kayong hatak na solo, yung sarili nyo, kayo-kayo lang, at hindi kasama mga Duterte supporter, di sana napanalo nyo si Gadon. Pero hindi nyo napanalo si Gadon eh. Ibig sabihin lang po nun, yung mga Duterte ayaw ho sa kay Gadon, di ba? Di ba? Gago! So, ibig sabihin po, alam nyo na nagpanalo talaga sa mga Marcos ay ang mga Duterte. Kayong mga bayarang vloggers na mga tanso vlogger dyan, tanggap-tanggap din na yung lakas ninyo ay nanggagaling lang sa mga Duterte. Waldes ang natira. Tapos si Robin, sabit na lang noong 2022, nag-number 1 pa. Kasi si Robin Padilla kasi talagang hindi naman niyang kilala bilang Marcos loyalist eh. Si Robin Padilla talagang kilalang Duterte loyalist yan. Diba? Duterte supporter yan. Yun. Hindi na sumali ang hugpong ng pagbabago ni VP Sara at puwersa ng masang Pilipino ni dating Pangulong Joseph Estrada. Pinalitan sila ng Nationalist People's Coalition na partido naman ni dating Senate President Tito Soto. Paglilinaw naman ng Pangulo, bukas pa rin ang unit team kay VP Sara. Pero depende raw ito sa magiging desisyon sa politika ng Vice Presidente. Depende kung saan siya papanig. That will determine whether or not that will be the biggest change in the unit team. Na kung mawala sa unit team si Inday Sara, yun ang pinakamalaking change kung sakali man. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Ayoko to, may artificial wala bang walang sugar dyan? Tuloy. Gigi Malikad po, iba na ang Sorry, naka-on ata. Ito. So, yan na nga ho yung sinagot na ho ni Marcos. Hindi nakamute ho nga eh. Ayoko nga, may sugar nga. Nakita ko kasi nagpakuha kasi ako ng soda water eh. May sugar to eh. Ayoko na may sugar. Anyway, yun na nga. So, ayan na po yung sagot ni Marcos. Tungkol ho dito sa issue ng mga Duterte. Sabi niya, napakaaga pa daw. Actually, may konting pitik yun eh, di ba? May konting pitik yun sa mga Duterte na lalo na kay feeling ko parang sinasabi nung iba, may banat yun kay VP Sara Duterte na it's still early para mamulitika. It's still early para po pag-usapan ang 2028. May konting pitik yun eh. Kasi sabi niya talagang masyado pang maaga para pag-usapan po yung 2028. So may konting pitik yun. Naku.